channeling your energy. May isang Capricorn na makakarinig nito ngayon na matagal nang naghihintay ng malinaw na sagot. Kung pakiramdam mo nitong mga nakarang araw or nakaraang buwan ay parang may paulit-ulit na cycle na hindi matapos, parang may taong hindi mo maintindihan ang intensyon o kaya naman may blessing na malapit nang dumating pero parang laging naantala. Huwag mong i-scroll ang video na to dahil ang mensaheng ito ay maaring eksaktong kailangan mong marinig ngayong July 2026. Kung napadaan ka rito, maaring hindi ito aksidente. Kapag resonate, kunin ang mensahe. Kung hindi naman, iwan natin ito para sa tunay na may kailangan. Ako nga pala si Astro Luna Quest. Bago tayo magsimula, tawagin natin ang ating guardian angels, spirit guides at ang pinakamataas na liwanag na may dalang pag-ibig, katotohanan at proteksyon upang gabayan ang ating reading ngayon. At isang paalala lamang, hindi ako kailanman nagme-message ng una. Kung gusto ninyo ng personal reading, kayo po ang unang magme-message sa akin. Maging mapanuri sa mga poster accounts. Ngayon, simulan na natin. Ang pinakaunang lumalabas sa energy mo ngayong July ay tungkol sa mga relasyon, tiwala at mahalagang desisyon. Maraming Capricorn ang nasa punto ng buhay kung saan kailangan ng mamili. Hindi na pwedeng manatili sa gitna. May energy rito ng isang taong nagsasabi ng isang bagay pero iba ang ginagawa. May pagtatago, may kulang sa katotohanan, hindi ibig sabihin na lahat ay panloloko. Minsan, pagtatago ito ng tunay na nararamdaman. May Capricorn din dito na napapagod ng mag-overthink. Pakiramdam mo kailangan mong bantayan ang lahat. Parang lagi kang naghahanda kung sakaling may mangyaring hindi maganda. Pero ipinapakita rin ng reading na darating ang panahon na unti-unti mong makikita ang buong larawan, unti-unting lilinaw ang mga bagay na dati ay palaisipan lamang. Habang papasok ang July, nagsisimulang gumalaw ang stagnant energy. May paparating na mabilis na pagbabago. May tawag, may balita, mga mensaheng hindi mo inaasahan. At ito ang magiging turning point ng buwan mo. Sa health, gusto kong maging specific. Ang pinaka-sensitive ngayon ay leeg, balikat, upper back, panga, thyroid area, tiyan, lalo na ang digestion, blood pressure para sa ilan. Marami sa inyo ang nagdadala ng stress sa balikat. Hindi lang ito physical, emotional burden din ito. May ilan ding kulang sa tulog, may tendency na madaling sumakit ang ulo dahil sa sobrang pag-iisip. Kung matagal nang sumasakit ang bahagi ng katawan, huwag umasa lamang sa spiritual advice. Magpatingin din sa lisensyadong healthcare professional para masuri ng maayos. Uminom ng sapat na tubig, bawasan ang caffeine kung sobra, matulog ng mas maaga at huwag kimkimin ang emosyon. Minsan ang katawan na mismo ang nagsasabi na kailangan mo nang magpahinga. Ang challenge ngayong July ay hindi kakulangan ng opportunity. Ang challenge ay kung sino ang dapat mong paniwalaan. May isang sitwasyon na parang matagal nang hindi umuusad, parang gusto mong matapos pero may kulang pang closure, may ego rin na nakikita rito. May taong gustong siya lang ang laging tama, pero ang maganda, unti-unting nawawala ang conflict. Unti-unting lumalamig ang tensyon. Hindi man lahat ay magiging perpekto ngayong July, mas magiging payapa ang isip mo kaysa nitong mga nakaraang buwan. May isang malaking cycle rin na gusto ng magsara. Pero may kailangan ka pang tapusin. Huwag mong ipagliban. Kapag natapos mo yan, mas mabilis nang papasok ang bagong blessings. Para sa mga may asawa, nakikita ko rito ang usapan tungkol sa pamilya.
Posibleng may plano tungkol sa bahay, property, mana, savings o long-term investment. May konting misunderstanding pero naayos sa mahinahong pag-uusap. Huwag hayaang pride ang manaig. Para sa mga may relasyon, may communication na bumibilis. Kung matagal kayong hindi nagkaintindihan, unti-unti itong maayos pero kailangan ng honesty. Huwag nang magtago ng nararamdaman. Kung may sikreto, mas mabuting sabihin ito sa tamang paraan kaysa lumaki pa. Para sa mga single, may bagong taong papasok, hindi ito mukhang random. Maaaring galing sa trabaho, online, training o recommendation ng kakilala. Pero wag madaliin, kilalanin muna. Hindi lahat ng mabilis dumarating ng pangmatagalan. Para sa mga may trabaho, lumalabas ang leadership, may possibility ng bagong responsibility, promotion para sa ilan, project o kaya naman ay may boss na mapapansin ang effort mo. Pero wag maging padalos-dalos sa desisyon, basahin ang kontrata, double check ang mga documents at huwag magpadala sa office politics. Kung naghahanap ka ng trabaho, July ang buwan ng interviews, application, emails at tawag. Mas maganda ang energy sa second half ng July. May chance na may dalawang pagpipilian. Huwag agad tanggapin ang unang offer kung may pagkakataong ikumpara ang benefits. Para sa mga gustong mag-abroad, malakas ang energy ng Canada, Australia, United Arab Emirates, Singapore, New Zealand at para sa ilan Japan. May delay para sa iba pero hindi ibig sabihin na canceled. Mas mukhang timing lamang ang inaayos. Ito ang gusto kong pakinggan ninyo. May malaking potential ng financial stability pero kailangan mong kontrolin ang impulsive spending. May darating na pera, bonus, commission, side hustle o bayad na matagal mong hinihintay. Ang advice ko kapag dumating ang pera, huwag agad ubusin. Magtabi, mag-invest sa sarili at gumawa ng emergency fund. Ito ang magiging susi para sa mas maging panatag ang mga susunod na buwan. At ang unang wisdom message, Oracle ay nagsasabing may mensaheng paparating, hindi mo kailangang habulin ang lahat ng sagot. May tamang impormasyon na darating sa tamang oras, maaring text, email, phone call, invitation o simpleng pag-uusap na magbabago ng direksyon ng buhay mo. Ang mahalaga, panatilihin mong bukas ang iyong puso at huwag mawalan ng pag-asa. Ang panghuling wisdom ngayong July ay tungkol sa balance, panahon na para maging patas sa ibang tao at higit sa lahat sa sarili mo. Kung palagi kang nagbibigay pero hindi ka na pinapahalagahan, oras na para maglagay ng healthy boundaries. Kung ikaw naman ang nagkamali, ito rin ang tamang panahon upang humingi ng tawad at itama ang pagkukulang. Kapag pinili mong maging patas, mas magiging magaan ang susunod na kabanata ng buhay mo. Capricorn, Sun, Moon at Rising, marami kang pinagdaanan pero ipinapakita ng reading na hindi ka iniwan ng universe. May mga pinto nang nagsisimulang bumukas, magtiwala sa proseso at huwag matakot sa pagbabago. Kung nag-resonate ang reading na to, maaari mong i-like ang video, mag-subscribe sa Astro Luna Quest at i-share ito sa kapwa Capricorn na maaring nangangailangan ng mensaheng ito. Maraming salamat sa iyong oras. Hanggang sa susunod nating reading.